Ang laban sa gitna ng King of Curses na si Ryomen Sukuna at sa Thunder God na si Kashimo Hajime. Pati na rin ang pag-reveal ni Kashimo Hajime ng kanyang one-time use na curse technique at ang pag-revert back naman nitong si Sukuna sa kanyang original form. Isang napaka-solid na chapter wherein hindi lamang isa sa ating pinaka-iintay na revelations ang nangyari kung hindi dalawa pa. Kaya wag na nating patagalin pa, let's proceed sa spoilers. Habang papalapit sa battlefield itong si Kashimo Hajime ay may nakita siyang isang napakalaking lump of ice na nahuhulog mula sa kalangitan. But before that, let me tell you the title of this chapter na tinatawag na Battle versus the Strongest. Thunder God Kashimo enters the ring. Now, unlike the previous titles, hindi na ito Battle of the Strongest kung hindi isang battle versus or against the strongest. Ngayon alam naman natin kung sino ang nag-iisang karakter sa Jujutsu Kaisen na gumagamit ng ice. Wala nang iba kung hindi ang Ice Star na si Uraume. Nang dahil dito magiging isang napakalaking hindrance nitong si Uraume sa laban sa gitna nitong si Kashimo at ni Sukuna. Kaya naman dumating ngayon ang lucky mortal na si Hakari Kinji. Habang humihingi siya ng tawad kay Uraume dahil nasabi niyang pasensya na dahil hindi niya na pwedeng hayaang mabuhay pa itong si Uraume nang dahil sa isang pangako na binuo niya kay Kashimo. Nang dahil dito hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hakari at agad niyang inilatag ang kanyang domain expansion na ang Restless Gambler dahil nalaman naman at naramdaman naman ni Uraume na maaring matrap na nga siya sa loob ng dimension or ng barrier ng domain expansion ni Hakari ay ginamit naman niya ang kanyang ice formation. However, regardless of the technique na ginamit ni Uraume, hindi pa rin siya nakatakas at nakain pa rin siya ng domain expansion ni Hakari na dahilan kung bakit nakaalis ang dalawang ito sa unti-unti nang nauhulog na ice boulder. At the same time being trapped sa loob ng sphere or ng barrier ng Restless Gambler. However, dahil nga wala nang kumukontrol sa nahuhulog na lump of ice na ito ay unti-unti itong nagpatuloy na bumagsak sa lugar kung saan naroroon si Ryomen Sukuna. Matapos yun nakita ni Kashimo Hajime, agad na pumasok sa kanyang isipan na may isang specific purpose ang boulder na yun. At yun ay wala nang iba kung hindi ang i-deliver ang isang specific something or ang isang specific na bagay kay Ryomen Sukuna na makakapag-aid sa kanya sa pakikipaglaban kay Kashimo. Dahil oo, sabihin natin malakas nga itong si Sukuna pero kung itatapat siya ngayon kay Kashimo Hajime, he is in a great disadvantage. For the main reason na hindi na kanya magamit normally ang kanyang reverse curse technique na dahilan kung bakit maging ang kanyang kaliwang kamay ay hindi niya na ma-regenerate. Upon landing ay agad na nag-disintegrate and nag-evaporate ang napakalaking boulder of ice na ito na maaring yun talaga ang ginawang technique nitong si Uraume para safely and surely ma-deliver niya ang kung anumang iaabot niya sana kay Sukuna nang dahil na nga sa pangingialam ni Hakari. Ito na nga ang pinaka-iintay niyong lahat. Hawak-hawak na ngayon ni Sukuna ang curse tool na binuo ni Yorozu sa pamamagitan ng kanyang construction technique na kinailangan pang gamitan ni Yorozu ng isang binding vow kapalit ng kanyang buhay para lamang completely ma-imitate ang original na weapon. Ito ay tinatawag na curse tool Kamutoke. Now sadly hindi nabigyan ng explanation kung ano man ang special effect ng special grade na curse tool na to. However, maaring dahil lang yun sa spoilers and pwede namang sa susunod na chapter release ng official chapter ng Jujutsu Kaisen chapter 237 ay magkaroon tayo ng detailed explanation sa kung ano ang nagkagawa ng curse tool na to. But going back to the battle, habang sinasabi ni Ryomen Sukuna na good old times ay gumamit siya ng isang napakalakas na electric attack towards Kashimo Hajime. Ngayon alam naman nating walang electric elemental curse technique skill itong si Ryomen Sukuna kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang Kamutoke para makapag-launch ng electric shock dito kay Kashimo. But the shocking part here is nang dahil na nga sa ang cursed energy properties ni Kashimo Hajime ay ginagawa at nabubuo ng electricity, hindi na siya tinatablan ngayon ng kuryente at meron na siyang immunity sa kahit na anong merong properties ng electricity. Ngayon kung i-assume natin na ang Kamutoke ay kaya lamang gumamit ng electric manipulation attacks, magiging walang kwenta at magiging napakalakas na counter ni Kashimo Hajime laban kay Ryomen Sukuna ngayon. Habang tumatayo si Kashimo Hajime matapos siyang tamaan ng atake ginawa ni Sukuna ng unfazed, sinabi niya kay Sukuna na did you become the strongest or were you born as the strongest? Ngayon kung iisipin parang ito din ang sinabi ni Geto Suguru kay Gojo Satoru way back then sa Hidden Inventory arc na are you the strongest because you're Gojo Satoru or are you Gojo Satoru because you're the strongest? Para bang gustong tanungin itong si Kashimo Hajime si Sukuna kung ipinanganak na daw ba siyang napaka-OP and napakalakas or gumawa lamang siya ng paraan para ma-reach ang peak. Sinabi naman ni Ryomen Sukuna na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon dahil isa siyang unwanted child. Now, isa itong confirmation na itong si Ryomen Sukuna ay hindi talaga pinanganak as a curse but as a normal person. Maaring habang tumagal ay nag-evolve lamang siya into the King of Curses pero way back then ipinanganak pa rin talaga itong si Ryomen Sukuna at kinaayawan lamang siya ng kanyang mga parents na maaring naging isang napakalaking factor kung bakit siya naging ganito ngayon. Nabanggit din dito ni Kashimo Hajime kung paano daw ba nakikipag-interact itong si Sukuna knowing na napakalakas niya. Paano daw ba makipag-interact without knowing weakness? Paano makipag-interact nang hindi nakakaramdam ng awa at ng affection?
dahil itong si Kashimo Hajime ay hindi daw nakakaramdam ng ganong mga emosyon at nakikita lamang niya ang lahat ng tao as pieces of dirt. Habang tinatanong niya pa si Ryomen Sukuna kung kaakibat daw ba ng pagiging napakamalakas ang pag-iisa. Isa daw ba yung parusa para sa mga malalakas na nilalang? Habang sinasabi ni Ryomen Sukuna kay Kashimo na napaka-obvious at hindi daw siya marunong mag-hold back, tinap nitong si Ryomen Sukuna ang kanyang kamutoke sa kanyang sariling ulo habang inaakit si Kashimo Hajime na makipaglaban sa kanya. Nang dahil dito, nagsimula na namang umultaw ang napaka-vicious na ngiti mula sa mukha ng GOAT na si Kashimo Hajime. Dito na nagsimula ang kanilang napakatinding laban. Nagsimula nang mag-launch ng atake itong si Kashimo Hajime sa pamamagitan ng napakabilis na speed. Habang tinatangkang hampasin ang ulo ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng kanyang staff, however nasalag yun itong si Ryomen Sukuna gamit naman ang kanyang kamutoke. Then this is what you have all been waiting for. Nagsimula ng umurong ng konti itong si Kashimo Hajime at ginamit niya na ang kanyang curse technique na tinatawag niyang Genju Kohasaku o ang Phantom Beast Ember. Sa pamamagitan ng curse technique nitong si Kashimo Hajime ay nakagain siya ng mas napakabilis pang speed at napakataas na physical prowess. Easily nagawa niyang ma-overcome ang speed nitong si Ryomen Sukuna kaya nakapag-land siya ng isang napakasolid na suntok sa mukha ng King of Curses na dahilan naman kung bakit tumalsik ito. Habang tumatalsik si Sukuna ay naghanda naman itong si Kashimo sa pag-launch ng isang napakalakas na breath, making him look like something of a beast or a dragon na para bang may isang napakalaking cannon sa bibig. Upon deployment ng kanyang breath type blast ay nagawa niyang makapag-land ng isang solid and direct hit kay Ryomen Sukuna. Just now, that wasn't his full transformation yet dahil kung papansinin natin sa sumunod na panel na ito, unti-unti nang parabang nabalutan ng something of a gooey substance ang katawan nitong si Kashimo Hajime na parabang nagmumukha na siyang isang halimaw ngayon. Nakabanggit dito ng narrator na sa pamamagitan ng curse technique ni Kashimo Hajime ay nabibigyan siya ng kalayaan na mag-blast ng kahit na anong klase ng atake so long as kaya yung buuhin ni Kashimo Hajime sa pamamagitan ng kanyang cursed energy. Hindi naman pinatagal pa ni Kashimo Hajime at agad siyang nag-launch ng panibagong atake kay Ryomen Sukuna na dahil nga sa sobrang bilis na ng speed niya ngayon sa pamamagitan ng kanyang Genju Kohasaku, biglang lumayo ang agwat ng kanilang bilis to the point na hindi na magawang masabayan pa ni Ryomen Sukuna ang speed ngayon itong si Kashimo Hajime. Nang dahil dito nakapag-land na naman ng isang solid na suntok itong si Kashimo sa mukha nitong si Sukuna at matapos yon hindi pa siya tumigil at nag-launch na naman siya ng isang breath type blast attack dito kay Sukuna. It is then explained here na sa pamamagitan ng curse technique nitong si Kashimo Hajime nagagawa niyang ma-evaporate ang kahit na anong tamaan ng waves ng kanyang atake. So hindi lamang ang kanyang ibinubugang atake ang kayang tumunaw ng kahit na ano, kundi maging ang mga waves at ang parabang mga na-emit ng mga cursed energy mula sa kanyang kamay or assumingly maging ang wave na bumabalot sa kanyang katawan. So basically parabang nakaka-one-tap na rin ang curse technique ngayon ni Kashimo Hajime dahil kung mahawakan ka nito automatically evaporated na ang parte ng katawan mo. But to make this happen, kailangang masurpass ng katawan ni Kashimo Hajime ang normal na limitasyon ng katawan ng isang tao. Hence the reason kung bakit sa pagtatapos ng paggamit niya ng kanyang curse technique na ito ay mamamatay at masisira ang kanyang katawan. Paano pa nakaka-survive si Sukuna matapos siyang tamaan ng dalawang suntok mula kay Kashimo Hajime? I don't know as well, pero maaaring hindi lamang niya tinutunaw ang ulo ni Sukuna dahil gusto niya pang i-enjoy ang laban. And since tinamaan na naman nga directly ng breath type attack nitong si Kashimo Hajime itong si Ryomen Sukuna, maaaring at this point unti-unti na nag-evaporate ng kanyang katawan kaya nasa isang napakalalang sitwasyon niya na ngayon. However, nagkaroon ng explanation dito ang narrator na merong isang method ang King of Curses na mag-revert back or i-heal ang kanyang buong katawan completely papunta sa kanyang original body without using reverse curse technique. And hindi lamang yun ginawa ni Ryomen Sukuna for the specific reason nga na gusto niyang gamitin si Mahoraga. But at this point, it seems ito na ang tamang panahon para gamitin niya na ang kanyang one-time use revival. Habang nagkakaroon ng isang napakalakas na explosion mula sa lugar kung saan ay pinatamaan ni Kashimo Hajime ng breath type attack itong si Ryomen Sukuna ay bigla siyang nakaramdam ng matinding tensyon. And then hindi kayo handa para sa final na panel na ito. OG Ryomen Sukuna is now back. Ang four-armed na version ng King of Curses na si Ryomen Sukuna habang napupuno ang katawan niya ng napakaraming tattoo at ng kanyang pinaka-original na itsura. Now this only means one thing. From this point on makikita na natin kung paano lumaban ang Heian era version ng King of Curses. I don't know what to say hindi ko masasabing this looks bad for Kashimo Hajime dahil alam naman natin na si Kashimo Hajime napaka-OP din ng curse technique. Pero ang downside lamang dun, itong si Kashimo Hajime gumamit ng binding vow kung saan isinasakripisyo niya maging ang
kanyang sariling lifespan. Maaaring magtaka kayo kung bakit nagawang paggamitin ni Kashimo Hajime si Ryomen Sukuna ng kanyang original form at si Gojo Satoru naman ay hindi. I've been telling you that right from the start na ang dahilan lamang kung bakit hindi pa makabalik si Ryomen Sukuna sa kanyang original form ay dahil sa kinakailangan niya pa si Mahoraga para i-bypass ang Infinity ni Gojo. All the while hindi naman napapakita pa sa kahit na isang panel si Gojo Satoru, so hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya, kung maaari bang may ginagawa silang paraan para i-revive pa si Gojo or maaaring napatay na nga ba siya. I don't know yet but I hope it is the first one. So surely by next chapter ay mawi-witness natin kung sino man ang ma-eliminate sa dalawang ito. But anyways, that is where the chapter ends sa paggamit nitong si Kashimo Hajime ng kanyang curse technique na one-time use only na ang Genjuku Hasaku or ang Phantom Beast Ember, at ang pagbalik naman at ang pag-revive nitong si Sukuna sa kanyang original na katawan. If you reached this point, surely you had a great time, kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weebedal. See you in the next one.